Good evening po sa ating lahat. Tonight, sa ating devotion, dadako po tayo sa Colossians chapter 1, verses 16 to 17. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Recently, nagkaroon nga po tayo ng disaster sa Visayas, Mindanao because of the typhoon na Odette. At marami nga mga properties, may mga buhay din ang nawala. At dito sa alala ko nung binasa natin tong text na to na kay Kristo lahat. For in Him all things were created. And therefore, in verse 17 sabi doon, He is before all things, and in Him all things hold together. Yung nangyayari sa ating paligid ngayon, yung parang mga disasters, mga natural calamities, parang nagkakaroon na ng imbalance ba ang nature. So sabi kasi dito, in Him all things hold together. Does it mean ba na parang He's not holding together lahat ng anong nangyayari sa ating kapaligiran ngayon? Nung I reflect dito sa mga nangyayari ngayon, mayroong tatlong bagay na dumating po sa atin na kaalaman or reminder na itong mga nangyayari, mga natural disasters, wala namang kakayanan ng tao na pigilan ito. Walang kakayanan. Kahit mga churches na tamaan. Yung ano nga namin sa Cebu, yung isang church namin doon, sira. Tanggal ang bubong. Mga gamit, basa. Mga instrument, basa. So walang exempted sa mga nangyari. Pero when we reflect, meron tatlong bagay tayong pwedeng makita sa mga nangyayari ngayon. At sana malala natin ito lagi kasi pwedeng mangyari din in the future yung mga natural calamities. Unang-una po, the natural disasters are punishment from God. We saw that in the Old Testament that many times na ginamit ng Panginoon ang lupa na kainin yung mga makasalanan. During sa time ni Moises, merong ganong nangyari na pinagalaw ng Diyos, merong earthquake at pinagalaw ng Diyos ang lupa at sila lahat ay nahulog doon. Kinain sila ng lupa. It is also, natural disasters, also a consequence of sin, meaning result of our sinfulness. Ang sin kasi is not just hindi lang yung sin may impact sa mga tao, but as well as sa ating mga surroundings, sa ating mundo. When the world or when Adam and Eve fell into sinfulness, lahat apektado. Kung maalala natin in creation, first day hanggang 6th day, sabi ng Panginoon, everything was good. No? Every end of the day, sabi ng Panginoon, masaya siya at nakita niya mabuti lahat ng kanyang ginawa. Ibig sabihin, perfecto yung ginawa niya. Pero ngayon, nangyayari, mayroong imbalance sa lahat. It's because of sin. Kaya nga, pagdating sa Romans 8, sabi doon na mayroong decay. Everything in creation is subject to frustration and decay. It's because of sin. So una, the first reason was natural disasters is punishment of sin, and the second is it's a consequence also of sin. So hindi lang siya punishment but also consequence, natural consequence. Dahil sa kasalanan natin, hindi tayo na maayos mag-isip kung ano na yung nagagawa natin, that results to the destruction of nature. And the third one is natural disasters leads people to God. Nagiging paalala sa atin na bumalik sa Diyos, na ayusin ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi man tayo ang pwedeng magayos, pero
magpakumbaba tayo, invite natin si Kristo sa ating buhay, the Holy Spirit will be in us. Tayo ay kanyang ililigtas at magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating puso. Hindi na tayo kaaway ng Diyos kapag inimbitahan natin si Kristo sa ating puso. Ang mga natural disasters po is not just a reminder, but it's also a place or an arena of miracles. Maraming mga nangyayaring miracles sa panahon ng mga natural disasters. Maraming mga testimonies na nangyari because of that. Marami akong mga narinig mga testimonies about that. No? How God saved them, how God sent people to save some people na nahihirapan, na imposible na makaligtas, but with the grace of God, niligtas sila ng Panginoon. Natural disasters also lead people to do good works. Christian ministries are mobilized sa panahon ng mga natural disasters. And because of that, Christian ministries have the opportunity not just to help minister and pray, but also has the opportunity now to lead people to saving faith in Jesus. Ang mahirap lang po intindihin is, why does God allow it to happen? If you remember the tsunami in sometime in anong taon yun, that more than 200,000 people died. But makikita din natin doon that people flock to the church pagkatapos ng mga disasters. So it could be that God is reminding people to go back to Him, na merong Diyos. Kaya nga po tayo po bilang mga mananampalataya, we cling unto this truth in Romans chapter 8 verse 28, that we know that in all things God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. May gagawin ng Diyos. May purpose din. Bakit nangyari ito lahat? Kaya let us just continue to trust Him, that Jesus is before all things, and in Him all things hold together. At nariyan ang Panginoong Hesus. So sa ating celebration sa Christmas, lalahanin natin ito, that si Kristo ang nariyan sa atin. And the message He's bringing right now in the midst of all the calamities is that He is the reason for this season. He came not to give gifts, to have parties, but Jesus came to save us from sinfulness, so that we might have eternal life. Yan po ang para sa atin. At patuloy po natin ipanalangin ating mga kapatiran, ang ating mga pamilya, sino man na dumadaan ngayon sa kahirapan dahil sa mga nangyaring mga disasters. Let's pray for them, and after this devotion, let's pause for a moment, and then alalahanin natin sila, ipanalangin natin sila, itaas natin sila sa Panginoon Diyos. Prayer can move mountains. Prayer can help these people. So, panalangin natin sa Panginoon. Ang Panginoon Diyos naman ay handang tumulong. Importante po mga kapatid na tayo ay may relasyon sa Panginoon. So kung wala pa, then this is the time for you to ask Jesus to come to you for salvation. Good night po, and God bless po sa ating lahat.